tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. Isang napakahalagang diplomatikong hakbang ang muling nagbigay ng pansamantalang pag-asa sa magulong rehiyon ng Gitnang Silangan. Nagkasundo ang Israel at Lebanon na palawigin ang kanilang marupok na tigil putukan upang bigyang daan ang mas malalim na negosasyon para sa isang pinal at komprehensibong kasunduang pangkapayapaan sa katapusan ng buwang ito. Ang kasunduang ito ay pinagitnaan ng pamahalaan ng Estados Unidos at formal na inihayag sa pamamagitan ng isang magkasanib na opisyal na pahayag ng Amerika, Israel at Lebanon. Nagaganap ang mahalagang diplomatikong hakbang na ito matapos ang pinakamalalim na pagsalakay ng militar ng Israel sa loob ng teritoryo ng bansa sa loob ng mahigit 25 taon na nagdulot ng malawakang pinsala sa mga mamamayan doon. Gayunpaman, hindi naging madali ang pag-abot sa kasunduan dahil sa mga kontrobersyal na probisyong nakapaloob dito. Kabilang sa mga pinakapinagtatalunang punto ay ang pagtatatag ng mga tinatawag na pilot security zones sa loob mismo ng bansang Lebanon. Sa mga zonang ito, mahigpit na ipagbabawal ang armadong grupo ng Hezbollah na sinusuportahan ng Iran kasabay ng kondisyon na nag-aatas sa pagbuwag sa nasabing grupo. Nagpahayag naman ng kanyang seryosong opinyon si Lebanese President Joseph Aoun hinggil sa sensitibong usaping ito. Ayon sa kanya, ang kasalukuyang kasunduan na itinuturing na pinakahuling pagkakataon ng bansa upang makamit ang isang pinal at komprehensibong tigil putukan sa rehiyon. Malinaw ang mensahe ng pamahalaan na kailangang samantalahin ang pagkakataong ito bago pa muling sumiklab ang mas madugo at mapanirang labanan doon. Matatandaang hindi ito ang unang pagkakataon na sinubukan ng dalawang bansa na magkasundo para sa kapayapaan. Noong Nobyembre ng taong 2024, nagkaroon din ng katulad na kasunduan na pinagitnaan ng Amerika upang wakasan ang labanan na bunsod ng digmaan sa Gaza. Nang but sa kasamaang palad, ang kasunduang iyon ay mabilis ding gumuho dahil sa kawalan ng tiwala at patuloy na marahas na pag-atake ng bawat panig. Ang bagong kasunduan ay nabuo ilang araw lamang matapos maiwasan ang isang napakatinding eskalasyon sa labanan ng dalawang panig. Noong nakaraang Lunes, nagkaroon ng hiwalay na kompromiso kung saan nangako ang Israel na hindi muna magsasagawa ng mga pag-atake sa katimugang bahagi ng Beirut. Bilang ganti, nangako naman ang Hezbollah na ititigil ang kanilang mga pag-atake sa hilagang bahagi ng Israel bagamat marami pa rin ang nagdududa rito. Sa kabila ng mga diplomatikong pagsisikap na ito, nananatiling malaking hamon ang papel ng Hezbollah sa tagumpay ng ceasefire na ito. Bagamat nakasalalay sa kanilang mga susunod na kilos ang takbo ng kasunduan, hindi opisyal na kasama ang armadong grupo sa mga formal na pag-uusap. Ang pinuno ng Hezbollah na si Sheikh Naim Qassem ay umaasa lamang sa impluwensya ng bansang Iran sa pakikipagnegosasyon nito sa pamahalaan ng Amerika. Mariing binatikos ni Sheikh Naim Qassem ang kasunduan at tinawag pa nga itong isang imposibleng pangarap ng demonyo sa langit. Ipinagpilitan niya na ang tanging katanggap-tanggap para sa kanilang grupo ay ang kumpletong pag-alis ng lahat ng mga tropang Israeli sa buong teritoryo ng Lebanon. Babala niya ang kasalukuyang kasunduan ay magpapahina lamang sa seguridad ng bansa at lilikha ng matinding pagkakahati-hati sa mamamayan. Ayon pa kay Qassem, ang kasunduang ito ay nagbibigay daan sa Israel na makuha sa pamamagitan ng politika ang mga bagay na hindi nila nakuha sa larangan ng digmaan. Nanindigan siya na hanggat may pananakop sa kanilang lupain, magpapatuloy ang kanilang armadong paglaban. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng matinding determinasyon ng grupo na hindi susuko sa kabila ng dumaraming pressure mula sa pamahalaan at iba pang mga bansa. Sa panig naman ng Israel, paulit-ulit nilang nililinaw na ang kanilang pakikipagdigma ay laban lamang sa Hezbollah at hindi sa buong bansa o mamamayan ng Lebanon. Itinuturing ng Israel ang Hezbollah na isang direktang banta sa kanilang pambansang kaligtasan. Gayunpaman, sa mga nakalipas na buwan, naglunsad ang Israel ng mga pag-atake sa mga lugar na malayo sa impluwensya ng grupo, kabilang na ang mismong sentro ng lungsod ng Beirut. Upang mas maunawaan ang sitwasyon, ang Hezbollah ay isang armadong grupong Shiite Muslim na naitatag noong taong 1982. Nabuo sila bilang tugon sa pananakop ng Israel sa katimugang bahagi ng bansa noon.
Sa paglipas ng mga dekada, lumawak ang kanilang kapangyarihan at impluensya hanggang sa maging isa sa pinakamalakas at pinakamaimpluwensyang puwersa sa politika at militar ng bansa. Dahil dito naniniwala ang Israel na ang kanilang pambansang seguridad ay hindi kailanman makakamit kung mananatiling armado ang Hezbollah sa kanilang hangganan. Sa kanilang magkasanib na pahayag kamakailan, binigyang diin ng Israel na ang kapayapaan ay magiging posible lamang kung tuluyang madidisarmahan ng Hezbollah at gigibain ang lahat ng kanilang mga infrastruktura ng militar sa buong teritoryo ng bansa ng walang bawas. Ang pagpirma ng gobyerno ng Lebanon sa pahayag na naglalarawan sa Hezbollah bilang isang banta ay nagpapakita ng lumalali na lamat sa loob ng bansa. Nais ng Beirut na lumayo sa impluwensya ng Iran at mapabuti ang relasyon nito sa mga bansa sa Gulf at sa Estados Unidos. Ngunit ang diplomatikong hakbang na ito ay may malaking panganib na galitin ang mga taga-suporta ng Hezbollah, partikular ang malaking komunidad ng mga Shiite. Ayon sa mga detalye ng kasunduan, ang tigil putukan ay nakasalalay sa ganap na pag-alis ng mga puwersa ng Hezbollah sa timog ng Litani River. Ang ilog na ito ay matatagpuan may 30 kilometro sa hilaga ng hangganan ng Israel na itinalaga ng United Nations noong 2006 bilang buffer zone. Sa ngayon, ang mga tropang Israeli ay lumampas na sa ilog na ito na nagdulot ng paglikas ng daan-daang libong mga sibilyan. Kasunod nito, nagkasundo ang Lebanon at Israel na mabilis na ipatupad ang paglikha ng mga pilot zones. Sa mga partikular na lugar na ito, ang sandatahang lakas ng Lebanon o Lebanese Armed Forces ang magkakaroon ng eksklusibong kontrol sa teritoryo. Naglalagay ito ng napakabigat na presyur sa militar ng bansa na kasalukuyang nakakaranas ng matinding kakulangan sa pondo upang pamahalaan ang mga lugar kung saan malakas ang grupo. Nangangamba ang pamahalaan ng Lebanon na ang marahas na pagdisarma sa Hezbollah ay maaaring magbunga ng isang malawakang digmaang sibil sa bansa. Sa kabilang banda, pinararatangan naman ng Israel ang Beirut na masyadong malambot at walang sapat na determinasyon. Sa kasalukuyan, kontrolado ng militar ng Israel ang malalaking bahagi ng Timog Lebanon kung saan marami silang winasak na mga kabahayan at makasaysayang pamana ng bansa. Nilalayon din ng kasunduang ito na ihiwalay ang krisis sa Lebanon mula sa mas malawak na labanan ng Iran sa rehiyon. Sa magkasanib na pahayag, kinundina ng lahat ng panig ang mga pag-atake ng Iran na nagpapahina sa katatagan ng buong gitnang silangan. Malinaw ang mensahe na ang kinabukasan ng relasyon ng Israel at Lebanon ay dapat pagpasyahan lamang ng dalawang soberanong pamahalaan ng walang anumang panlabas na panghihimasok. Mariing tinanggihan ng mga bansa ang anumang pagtatangka ng iba pang estado na gawing hostage ang kinabukasan ng Lebanon. Idiniin nila na ang anumang kasunduan sa pagtigil ng labanan ay dapat direktang pag-usapan ng dalawang gobyerno sa pamamagitan ng Estados Unidos. Ang ganitong paraan ay naglalayong pigilan ang Tehran na gamitin ang Hezbollah bilang panakot o bargaining chip sa sarili nitong mga negosasyon. Sa kabila ng mga diplomatikong hakbang na ito, nagpapatuloy pa rin ang labanan sa ground. Sinabi ni Israeli Defense Minister Israel Katz na mananatili ang kanilang militar sa mga itinalagang security zone sa Lebanon upang ipagpatuloy ang operasyon laban sa Hezbollah. Ayon sa kanya, ang kasalukuyang sitwasyon ay maaaring maging daan para sa isang pangmatagalang seguridad para sa hilagang bahagi ng Israel sa hinaharap. Nagpalabas na rin ng babala ang militar ng Israel sa mga residente ng katimugang Lebanon na huwag lumapit sa timog ng Zarani River dahil sa patuloy nilang pag-target sa mga infrastruktura ng Hezbollah doon. Ang sino mang susuway ay nalalagay sa matinding panganib ang buhay. Mananatiling mapaghamon ang mga susunong na araw kung magtatagal nga ba ang kasunduang ito o muli na namang mauuwi sa isang madugong digmaan sa rehiyon.